Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Castro, hiniling masusing investigasyon sa anomalya sa DepEd sa ilalim ng pamumuno ni VP Sara. Nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng isang komprehensibong investigasyon kaugnay ng napaulat na mga anomalya sa Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ang hiniling na investigasyon ni Castro ay kasunod ng ibinunyag ng dati at kasalukuyang opisyal ng DepEd na nakatanggap sila ng envelope na mayroong lamang pera mula kay Duterte at ang questionableng paggamit ng confidential funds. Sinabi ni Gloria Mercado, na buwan-buwan siyang nakatanggap ng envelope na may laman na tigpa 50,000 pesos noong naging head of procuring entity ng DepEd. Ayon naman kay dating DepEd Bids and Awards Committee Chairperson Resty Osias, nakatanggap din siya ng mga sobre na may laman na 12,000 hanggang 15,000 pesos. Nanawagan si Castro sa kanyang mga kapwa mambabatas na suportahan ang isinusulong nitong investigasyon. Ayon sa makabayang block lawmaker, dapat magkaisa ang lahat para mapanagot ang pangalawang pangulo. Samantala, Canlaon, nagpakawala ng 17 volcanic earthquakes at 3 ashing events ngayong araw. Nagpakawala ng halos 3,000 tonelada na sulfur dioxide nitong Sabado, at nakapagtala naman ngayong araw ng 17 volcanic earthquakes ang Bulkang Canlaon, batay sa naging initial na report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kasabay ng volcanic earthquakes, nakapagtala din ng 3 ashing events ang Canlaon, at nakitaan din ng pamamaga o ground deformation sa bunganga nito. Kaagad namang itinaas sa Alert Level 2 ang bulkan, dahil sa sunod-sunod na malalakas na pagbubuga nito na mayroong 500 metro ang taas. Sa ilalim ng Alert Level 2, pinaalalahanan ang mga residente sa lugar na mahigpit ng ipinagbabawal ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius ng Permanent Danger Zone sa Bulkang Canlaon, dahil posibleng magkaroon ng freeze explosions. Sa MBC TV Sports, JM Bravo, hinimatay sa gitna ng laro sa NCAA Season 100. Hinimatay si JM Bravo ng LPU sa 4th quarter ng laro ng LPU Pirates kontra Arellano ng NCAA Season 100. Naitakbo rin naman agad ang manlalaro sa ospital. Uy, what happened? JM Oh, no. is knocked out. Oh no. Bravo No. is unconscious. Oh no. He's breathing heavy here, but he was knocked unconscious. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Linggo. 66 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon.